할렐루야. 할렐루야. 오늘 거룩한 주일, 아버지의 날 주일입니다. Ngayon, araw ng pagsamba, araw ng Panginoon. Happy Father's Day! 박수를 신나게 쳐보세요. Okay, Happy Father's Day! 오늘 하나님 말씀은 에베소서 1장 3절로 6절 말씀입니다. Ngayon po, ang salita ng Diyos po, Ephesians 1:3-6. Purihin ang Panginoon at Ama ng ating Panginoong Hesu Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang spiritual na nagmula sa langit dahil sa ating pakikipagkisa kay Hesu Kristo. At bago palikayin ang salibutan ay pinili na niya tayo upang maging kanya pamamagitan ng ating pagkikipag kay Hesu Kristo, upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya pamamagitan ni Hesu Kristo. Ayon sa kanyang layunin at kalooban, sa ngayon, purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin pamamagitan ng kanyang binamahal na anak. Everybody say amen? Amen! 정부에서는 아내의 남편이며 자녀들의 아버지로서 한 가정을 잘 이끌어가기 위해 수고하고 애쓰는 아버지들을 위로하고 격려하기 위해 오늘을 아버지의 날로 정했다고 생각합니다. Kaya itinakda, Philippine government. Ngayon araw na ito ay Happy Father's Day. Upang hikayatin at alipin natin ang mga ama bilang asawa ng lalaki. 그래서 오늘 설교는 각 가정의 가장인 아버지를 위한 설교입니다. Kaya ngayon po ang mensahe para sa Happy Father's Day ito ay para sa mga ama. 그러나 아버지가 없는 가정엔 어머니가 가장이므로 가장인 어머니를 위한 설교이기도 합니다. Kaya nga kung halimbawa wala akong tatay, kung ganoon, nanay pwede magiging tatay provider. Ano ba? 가정에서 아버지의 역할은 너무 중요합니다. Alam nyo yung tungkulin ng ama, napaka-importante. 가정에서 아버지가 흔들리면 온 가족이 흔들립니다. Halimbawa po, sa pamilya, isang ama ay hindi matatakbo, ang buong pamilya ay hindi matatak din. 아버지가 웃으면 온 가족이 웃게 됩니다. Kung ang ama ay masaya, may tuwa, buong pamilya ay masaya. 아버지가 울면 또 온 가족이 울게 됩니다. Kung ang ama ay malungkot, umiiyak, kung ano, buong pamilya. 아버지가 아프면 온 가족이 아프게 됩니다. Ang ama, kung siya ay manghihina, may sakit, ang buong pamilya ay may sakit at magugutom. 그러므로 가족들은 아버지가 정상적으로 역할을 감당하기 위해 애쓰기 때문에 항상 아버지를 위로하고 칭찬하고 격려하고 자주 감사의 표현을 해야 합니다. Kung gayon, anong ang dapat ninyong gawin para sa ama sa pamilya? Kailangan sikapin ninyo, hikayatin at alawin, minsan magbigay ng puri sa kanilang trabaho, di ba? Nahihirapan, mabibigatan naman eh. 그래야 가정의 아버지들이 더 힘을 내서 가족들을 위해 노력하게 됩니다. Kung gayon po, ang mga ama, kahit na sila ay pagod, kahit na sila ay may sakit, mas sikapin nila magtrabaho upang mag-provide sa kanilang pamilya. 그러나 인간은 누구나 한계가 있어서 가정의 아버지들도 한계가 있습니다. Alam nyo, ang tatay po, ama din, tao pa rin eh. Kaya ang ama po, yung bilang tao, may limitasyon tumulong sa pamilya. 가족을 행복하게 해주고 싶어도 본인이 아프면
행복하게 해줄 수가 없습니다. O siyempre naman, Ama lagi, di ba? Gusto nilang gawin, magbigay ng kaligayaan. Pero kung sila ay may sakit, paano kaya makatulong sa pamilya? 아버지가 충분한 돈이 없으면 가족을 제대로 돌보기가 어려워집니다. Kasi trabaho na trabaho, pero maliit ng sahot, walang pera. Paano kaya lagi tayo kailangan ko pera? Di ba? 더구나 아버지가 죽게 되면 아무것도 해줄 수가 없습니다. At ang ama ay tumatanda, lola na, at namatay na, wala nang makakawa para sa pamilya. 그래서 우리 하나님께서는 영원한 때전부터 예수 그리스도 안에서 많은 자녀들을 낳아서 함께 영원히 살아야겠다는 뜻을 품으셨습니다. Kaya pala, may limitasyon pala, physical ng ama. Kaya mula sa pasimula, bago ang paglikha, may talagang layunin ng Diyos po upang makaalaga ng maglahan ng pamilya. 오늘 우리가 봉독한 에베소서 1장 5절 말씀을 다시 한번 보겠습니다. Kaya ngayon, tingnan natin Ephesians chapter 1:5. Yan, 5 ha? Okay. Pinili niya tayo upang maging anak niya, pamamagitan ni Kristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Amen? 하나님 아버지께서는 영원전부터 주 예수 그리스도를 믿는 우리들을 자녀로 낳으셔서 하나님이 아버지가 되기로 뜻을 세우셨습니다. Ito ang sinasabi po, predestination. Sa Tagalog, pinili pala. Pinili niya. Mula sa pasimula po, sa Genesis po sinasabi po, at pinili niya ang mga anak. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, ito ay spiritual na anak. 그래서 하나님의 맏아들 예수 그리스도를 이 세상에 먼저 보내주시고 누구든지 그 예수를 믿으면 하나님의 자녀로 거듭나게 해주셨습니다. Kaya ito dalawang klase, di ba? Ama, physical at spiritual. Ito ay ama, Diyos, ama. Siya ang kanyang layunin, ito ay upang gawin maraming anak sa pamamagitan Yesu Kristo. 그래서 예수 그리스도께서 공생에 들어가시면서 제자들에게 이렇게 기도하라고 말씀하셨습니다. Kaya pala sinabi ni Yesu Kristo sa kanilang mga alagad, how to pray, paano manalangin. 하늘에 계신 우리 아버지여라고 아버지라고 부르라고 그랬습니다. Kaya ito ay sinabi Matthew chapter 6, di ba? Sinasabi, Father in heaven, Abba, Father. 이건 정말 놀라운 일이었습니다. Alam niyo, ito ay kahanga-hangang mabuting balita sa atin. 맏아들이신 예수 그리스도가 이 세상에 오시기 전에는 그 어느 누구도 하나님을 아버지라 부를 수가 없었습니다. Alam niyo ba, sa Old Testament, lumang tipan po, walang sinumang tumawag sa Diyos po, Diyos Ama. Sa Old Testament, wala. 인간의 조상인 아담도 또 노아도 아브라함도 모세도 다윗도 엘리야도 그 누구도 하나님을 아버지라 부르지 못하고 다만 주여라고만 불렀습니다. Kaya kung magpapasa kayo sa lumang tipan, Old Testament po, Abraham, Noah, Abraham, Isaac, David, even Propeta Elias po, hindi tumawag sa Diyos, Diyos Ama, kundi Panginoon, Panginoon, Lord. 그런데 예수님을 믿는 이들에게 하나님을 아버지라 부르게 하시면 이건 놀라우신 하나님의 은혜요. 또 영원전부터 세우신 하나님의 뜻이었습니다. Ngunit ito ay napaka. Ito ay pinaka. Yan. Ito ay grasya ng Diyos po dahil sa pakikipag-isa kay Yesu Kristo. Ang sino mang nananampalataya kay Yesu Kristo, may karapatan tumawag sa Diyos, Diyos Ama. 지금 이 세상에 살아가는 모든 사람들에게는 두 분의 아버지가 있음을 알아야 됩니다. Kaya pa dapat natin malaman pala, dalawang klaseng ama pala. 한 분은 육체적인 아버지이고 또 한 분은 영적인 아버지이신 하나님이십니다.
Isa sa dalawa, isa ito ay physical na ama. Pangalawa, spiritual na ama. 육체적인 아버지는 이 세상에 사는 동안만 자녀에게 도움을 줄 수 있습니다. Alam nyo, yung una, physical ng ama habang may buhay pa. Habang sila ay malusok pa, makakatulong sa kanilang pamilya. 그러나 한계가 있고 또 세상을 떠나게 되면 그 관계는 끝이 나고 맙니다. Ngunit, kasi ang tao, di ba? Physical na ama, may limitado tumulong sa kanilang pamilya. 나도 지금 부모님이 모두 세상을 떠났기에 그 어떤 도움도 부모님으로부터 받을 수가 없습니다. Tingnan nyo, Reverend Juan sila, at yung tatay na magulang, kung namatay na, walang tulong mula sa magulang, di ba? 이렇게 육체적인 아버지는 부족함이 있습니다. Kaya pala, ang physical na ama po, may limitasyon pala tumulong sa mga anak. 그러나 영적인 아버지이신 하나님은 자녀들을 위해 모든 걸 다해 주시는 영원히 사시는 아버지십니다. Pero meron, huwag kayong magalala, merong ang spiritual na ama. Siya ay walang hanggang Diyos pala. Kaya ibig sabihin, walang hanggang tulong sa kanilang mga anak na nananampalataya kay Jesucristo. 내가 힘들고 어려울 때 나를 포근히 안아주시며 두려워 말라, 무서워 말라, 내가 너와 함께함이니라 이렇게 위로해 주십니다. Kaya minsan, kami parang papabayaan, iiwan. Parang ako ay mag-isa kung ganoon, matatakot, di ba na ganito? Huwag kayong matakot. Huwag kayong mag-alala. Ako ay nasa iyo. Makikipag-isa kay Jesucristo. Hallelujah! 내가 아플 때 찾아오셔서 치료의 손길로 어루만져 주십니다. Kapag tayo ay may aray-aray ko at saka manalangin, ang kanyang kamay kapangyarihan ay nasa atin. Amen po ba? 여러분, 제가 이렇게 책임져야 될 일들이 너무나 많이 있습니다. Alam nyo talagang Reverend Juan Yusik, parang siya ay spiritually very fat tatay. Talagang maraming trabaho para sa Sansang Christian Mission. 많은 곳에 선교를 하고 있습니다. At hindi dito naman po Reverend Juan Yusik at saka Susi Sansang Church po, marami pa ibang lugar pa sumusuporta. 또 많은 곳을 다녀야 됩니다. At saka Reverend Juan Yusik siya ay umiikot po mga aral, salita ng Diyos tungkol kay Jesus. 선교하려면 반드시 돈이 필요합니다. Siyempre naman, yung mission po kailangan lagi pera, kailangan ito po para suporta. 많은 곳을 돌아다니려면 건강이 필요합니다. At saka kung gusto niya umiiko, paano kaya? Kung mahina, kailangan malusok. 그런데 저는 돈을 버는 사람이 아닙니다. Ngunit Reverend Juan Yusik siya ay hindi negosyante. Hindi siya negosyante. 그렇다고 해서 사람에게 돈을 달라고 부탁을 할 수도 없습니다. At saka hindi pwede pa lagi tulong humingi. Hindi pwede din lagi, di ba? Humingi ng pera. 그런데 나에게는 천지만물을 창조하시고 영원히 사시는 하나님 아버지가 계십니다. Ngunit mabuting balita, meron siyang Diyos Ama sa langit, Abba Father. 그래서 하나님 아버지께 기도합니다. Kaya kung kailangan pera, Panginoon, Diyos Ama, Diyos na buhay makapangyarihan. 하나님께서 물질을 보내주셔서 그동안 이렇게 많은 일을 해올 수 있었습니다. Kaya sinabi lagi manalangin, ayon sa pananalangin, tulong mula sa langit, ginawa niya ang lahat ng bagay. 하나님께서 건강을 주셔서 이렇게 건강하게 하나님의 일을 지금까지 해오게 되었습니다. Unang-una, tingnan nyo, Reverend Juan Yusik, malusok, di ba? Kalusugan niya, number one. 예수님께서는 마태복음 11장 28절에 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 하셨습니다. Kaya sinasabi ng Matthew chapter 11, sinabi ni Jesus sa mga tao, lumapit kayo sa akin, ang mga napapagal al nabibigatan sa pasanin, kayo ibibigyan ng kapahingahan.
이 se상을 살아가다 보면은 수고할 일 투성입니다. Alam niyo, dito sa mundo, talagang kagulo dahil sa kasalanan. Talagang maraming pasanin, di ba? 이 세상을 살아가다 보면은 머리 위에 짐이 계속 늘어납니다. Kaya, di ba, ayon sa edad, mula sa batang, adult, at saka patong-patong, at saka pasanin ay bigat. Ang bigat, napapakal, nabibigatan. 그러므로 그 수고하고 무거운 짐을 내가 감당할 수가 없습니다. Kaya hindi kaya natin, di ba? Kaya, di ba? Hindi kaya ko eh. Hindi kaya natin yung pasanin, ang bigat. 그래서 그때마다 전능하시고 영원하신 우리 아버지에게 기도하면은 우리 아버지께서 우리를 도와주십니다. Kaya wala na iba, kundi Diyos Ama. Walang hanggang Diyos, walang hanggang tulong. Dapat magtiwala tayo sa Diyos. Amen. 그러므로 오늘 예수를 믿은 아버지들은 그런 영원하신 아버지에게 늘 기도하고 아버지를 의지하고 살아야 됩니다. Kaya pala ang mga physical na ama, kailangan din kilalang kilala, spiritual na ama, Aba, Father sa langit, upang magtiwala, manalangin sa Kanya. Amen po ba? 그러나 여러분들의 남편이나 여러분들의 아버지가 지금 예수를 믿지 않는다면은 여러분들은 집에 돌아가셔서 반드시 여러분 남편이나 아버지에게 예수를 믿으라고 복음을 전해야 됩니다. Pero meron ngayon po, dapat gawin ang mga asawa ng babae, hindi kasama ng asawa ng lalaki po. Ano ang dapat gawin sa pauwi? Kailangan po akayin natin. Magpahayag ang balita. Meron pala Diyos Ama sa langit. Amen po ba? 그래서 그들도 하나님 아버지의 자녀를 거듭나서 하나님 아버지의 은혜로 살게 해줘야 됩니다. Upang sila ay makaroon ng panibagong buhay kay Yesu Kristo at maging anak ng Diyos at buhay masagana. 이것이 지금 먼저 예수님을 믿은 여러분들이 남편 또는 아버지에게 해줄 수 있는 최고의 감사인 것입니다. Ito po paano magpasalamat sa Diyos po bilang ngayon araw na Happy Father's Day ang mga anak, ang mga asawa ng babae. Ito pinakamagandang regalo para sa asawa ng lalaki at ama. 오늘 집에 돌아가시면 오늘 들은 설교 말씀대로 반드시 아버지와 남편에게 복음을 전하십시오. Kaya wala na iba sa inyong pagkatapos ng magsamba at sa inyong pamilya at sabi nyo, maniwala tayo kay Yesu Kristo upang makaroon tayo ng Diyos Ama sa langit makakatulong sa akin. Amen. 당신이 가장으로서 혼자 수고하고 무거움을 지지 말기 바랍니다. Kaya tulungan natin sila. Kung may Diyos Ama, ang Diyos Ama ay tumutulong sa kanila. 하나님 아버지를 의지하고 하나님 아버지께 맡기는 행복한 남편, 아버지가 되도록 해드려야 됩니다. Kaya ang mga asawa ng lalaki, tandaan niyo po, kailangan patuloy, hindi kaya niyo di ba sa lahat, kaya patuloy mapakumbaba, manalangin sa Diyos upang makaroon ng tulong para sa inyong pamilya. 여러분의 남편과 여러분의 아버지들이 이 땅에서 예수님 잘 믿다가 천국까지 가도록 하는 것이 바로 여러분이 해야 될 사명입니다. Kaya ano ang obligasyon para sa ang tungkulin bilang tayo ay mauuna? Kailangan magpahagi ng mensahe. May Diyos Ama. Walang Diyos Ama. Makakatulong, di ba, para sa lahat. 오늘 주신 말씀을 생각하며 함께 찬양하고 기도하겠습니다. Kaya ngayon po, manalangin tayo at pagkatapos ng mag-awit, manalangin tayo. Ano ang dapat gawin sa pamamagitan ng Happy Father's Day?